Kwento agad. Okay, kwento agad. Kwento ako. Ano yun? Kanina. Hirap kasi. Ang hirap, alam mo yung nasa sitwasyon ka ng mahirap na desisyon, pero pinagdesisyonan ko na. Anong desisyon yan? Nag-cheat ako. Ay, gago. Isa ka rin pala eh. Ako, Paano isa ako? nag-cheat ka mo. Uso pa naman ngayon yan. Hindi. Nag-cheat kasi ako. Nahirapan ako sa laro. Ah, ganun ba? Okay. Oo, kasi, alam mo na, di ba, pag katulad ng 30 Lives, no? Ah, Up, up, video down. games ba? Pinag-uusapan video natin. games sinasabi ko. Akala ko Mukhang may laman yung mga ano na yan. Uso ba ngayon yung mga cheating-cheating na yan? Oo. Uso ngayon. No? Sige. Uso ngayon yan. Pero, yun nga, meron nga akong mga nababalitaan sa newsfeed ko. Naiinis ako eh. Naiinis ako sa newsfeed ko. Alam mo yung tipong ang daming opinion na lumulutang tungkol sa cheating. Ano ba yung cheating na yan? Ako gusto ko yung cheating in general. Up, down, down, left, right, Ayun ABA. gusto ko yung 30 lives. 30 lives, no? Oo. Ayun. Konami lang. Pansin nyo, ang Konami, up, down, down, left, right, BABA, yan din yung kanilang kadalasan. Oo. Ayun. Yung mga, Pero parang ang tinutumpok mo, gusto mo lang pag-usapan lang natin si Maris Racal eh. Yan, tsaka si ano eh. speaking of Maris Racal, yan. Natatawa ako, ang daming opinion mga tao eh. Ano bang Anong tulad ng ano? Anong mga opinion ba? mga opinion nila na dapat mga saloobin nila, ipopost pa, iko-comment pa, ay ipopost pa sa kanila social media, tapos ipangangalandakan yung opinion na kesyo, ano bang ano natin kay Maris Racal? Di ba ito ba si Maris Racal? Yan mismo ang gagawin natin ngayon. Papangalandakan natin yung opinion natin. Dahil nga, ano ngayon, napuputakti kasi ang si Maris Racal. Pero, ito Kaya nga, napaka-respetadong reporter pa naman yan. si Maris Racal. Hindi ko alam Ay, si Maris Umali pala. Maris Umali. Maris Umali pala. Sorry. Si Maris Umali, ayun. Si Maris Racal. Ako naman, nakilala ko si Maris Racal nung kay Rico Blanco. Kasi, alam mo, naalala ko yun, yung nagkaroon ng, sumabog yung relasyon ni Rico Blanco sa ni Maris Racal. Parang nainganyo din ako magkaroon ng girlfriend na bata. Ganun ba? Oo. Gano'n ka bata? Baka mamaya grade 12 ba? Hindi naman. Parang nainganyo lang naman ako. Kasi nung mga nakaraan, nagkagusto ako sa mas bata? 20 years old. 21, mga 21, 22, ganun, 21, ganun. Si pinsan ko, ganun din. Sinong pinsan mo? Marami akong pinsan eh. Ba't nilalaglag mo iba? Hindi, wala. Ganun, yun lang. Yun nga, si Maris Racal na naging boyfriend si Rico Blanco. Pero ano bang ni Maris Racal ngayon? Ako, di ko alam eh. Alam ko kasi... Ito, base lang rin sa mga nakita ko sa Facebook, tsaka sa iba pang social media. May cheating na nangyari daw eh. Kaya pala sinabi mo, cheating, okay. Oo. Yun na kasi matulog ngayon. Pag sinabing cheating, hindi na up, down, down, left, right, BABA, select, start yan eh. Ano Na yan? I'll just touch myself na lang. Touchscreen na, no? Hindi na siya yung button. I'll just touch myself. Touch myself. Hindi na analog eh. Yung touch myself na yun, laging nakikita ko sa mga parang memes. Nagiging na siya eh. Memes na siya sa social media. I'll touch myself na lang. Hindi, kasi ibig sabihin nung I'll touch myself? Kasi lumabas doon sa screenshot. May mga screenshot kasi, tol. May mga evidence. Sige, balikan natin yan. Puto lang kita. Iano natin yung pinaka-ugat. Bakit napunta sa mga screenshot? Kasi, ang dyan ngayon, ang tawag dyan ay resibo eh. Resibo. Okay. Yun na yung pinaka parang katunayan. Okay, balik tayo doon sa sinabi mo screenshot. Okay. Na-screenshot tong conversation nila, Private yun, di ba? Oo, pero mamaya natin yan dahil nakalabas naman na. Okay. Base lang to sa mga nakita natin sa screenshot. May convo nga yung Maris Racal tsaka yung si Anthony. Anthony pangalan. Anthony Juneng. Anthony, Anthony Juneng ba yun? Jennings. Junings. De yun, May relasyon sila apparently, Tapos etong lalaki pala ay merong girlfriend. May girlfriend. Oo, merong artista, di ba? Non-showbiz. Non-showbiz. Tapos, parang naglalandian sila doon sa screenshot, yung mga sa convo. Naglalandian yung si Maris. Tsaka yung Anthony. Yun ang ang sabi
Nakita ko nga yun, pero di ko na tinignan eh. Parang, ako naman, tinigilan ko na nung ano eh. Hindi ko binasa lahat. Kasi tangina, ang labo nung iba. Malabo ang na. blur eh. Hindi Blur. pang ano eh. Hindi baka galing sa Japan. Mahirap basahin ng ano ng 30 years old pataas. di na. Yung mga lumalabo na yung mata. Naka-sunglass pa ako. Pero yun nga, naisiwalat. Nilabas nitong jam, yung conversation, yung private conversation. Yung jam yun yung girlfriend ni nung lalaki. Okay. Tapos yun, ang mga tumatak lang sa isip talaga ng ako mga mambabasa, yung I'll just touch myself. Ayun pala yung I'll touch myself. Okay. May mga batawag dito, may mga may mga key phrases doon na talagang matatandaan. Yung that was so hot. Smoke then fuck. Yun, mga ganon. So, yun lang alam ko. Tapos apparently, lumalabas doon sa sa screenshot, parang sinasuggest ng mga ng messages nila na pareho nilang alam na hindi single tong lalaki. Pero sinabi naman recently ni Maris nagbigay siya ng statement na mahaba na hindi niya alam na hindi pala single tong kakulasisi niya, Pero tingin ko alam niya yan. Ako hindi ko alam, ayoko ring pero tingin ko lang naman. Ayokong maging mapanghusga din eh. Ay, oo. Tayo maging judgmental. Wag bagay. Kasi don't judge the book pero by its pwede cover. pwede ka naman mag-discern naman, no? Oo. Pwede ka naman mag-discern, okay. Pero tsaka pwede ba i-cue yung Yung? Hindi, tsaka sabi ni sabi ni Maris Racal, kasi ang reaction ng mga, kaya sila nag-break ni Rico Blanco dahil diyan sa baka noon pa manay ko, kumakaliwa na si Maris. Kaya pala cheating natin ngayon, ha? Oo. Pero ang sabi naman ni Maris ay hindi daw parang hindi, involved si Anthony dahil nagkakamabutihan na daw sila na ni Anthony. Inamin niya na kay Rico dahil meron daw growing attraction. Oo. May growing, siguro lumalaki, nakita niya mismo, lumalaki. Lumalaki yung attraction sa pagitan attraction nila. Sa kanila. Yung sa pagitan siguro nila ni Rico Blanco, si Maris at ni Rico Blanco, baka hindi na lumalaki. Hindi na lumalaki. Baka pagkus lumiliit. Lumiliit na yung kanilang relasyon. Yung attraction. Attraction. Yung attraction. Kasi naman talaga nagdadrive sa drive. Kaya nga yun, sabi nga ni Maris, nung napansin niya daw na there's this growing attraction, inamin niya na kay Rico Blanco na ganun nga. Sabi niya ano ba sabi niya? Yung I admitted things to him, then we broke up. Ay, yung sinabi niya, I admitted things. So hindi malinaw, vague yun. Pero marami kang mga dyan. Mga tanong, ako may personal ako, what sort of things? What sort of things? Does it involve tongues? Joke lang. Basta yun. Kaya ngayon, dahil si Rico Blanco hindi mo nagsasalita. Rockstar yun eh. Rockstar. Tsaka matured yun. Bilib ako doon kay Rico Blanco, wala siyang, yung kumbaga, syempre, siya na yung naargabyado. Di katulad hindi pa natin niya alam kung naargabyado na siya talaga. Pero, yun nga yung dilemma natin eh. Kung during that time ba na nangaliwa na ba si Maris o nag-start mo na yung broke up? Hindi, galing kay Maris mismo, sabi niya, hindi, tsaka sila nag-break nung napansin niyang may growing attraction. So during nila, siguro nagkakagustuhan pa lang pero hindi pa alam mo yung stage na na yung nagkakaroon ng feelings. Magkikis lang tapos magtatouch yung dila nila tapos mali ito. Baka ganon, baka lang Parang in denial. Hindi ko sinasabing ganon tama nangyari. Tama ba? Nasa in denial pa sila, tama ba? Hindi, parang
Hindi pa malalim yung relasyon. Di pa Wala malalim. pang label. Wala pang Oo. label. Pero nararamdaman na nila. Okay. Naramdaman na nila Ah. sa mga senses nila, Mm-mm. sa sense of sight, smell, and Smell and gesture. touch. Kukuryentein ka naman talaga dun, no? Ikaw pa naman. Kaya nung naramdaman niya nga yun, yung growing attraction, yung growing attraction. Siguro tumatama na sa sa dibdib, sa puso. Sa puso. Tumatama na yung growing attraction. Ayun na. She admitted things na to Rico. Then they broke up. Yun yung istorya. Pero sa tingin mo, between Maris and Rico, hindi pa masyadong parang mabigat pa yung kasi dun do sa side ng lalaki during silang mag-boyfriend, jam, kaya nga meron ngang conversation 'di ba? Paano nakuha ni Jam yun? Kung at the first place, kung wala na rin sila, baka may access. May access pa, 'di ba? Kaya nga nakapagtaka bakit yung yung screenshot na yan. So ang hirap. Kaya ako pag meron ako deleted message ko no? Pag nag-cheat ka? Ha? Pag nag-cheat ka, Hindi, pag may nagkamali lang ako ng post or titignan ko muna siya. Okay, Tapos bilang pag na bugso ng damdamin ko, tapos bilang wala pa nakakabasa, bilang buburahin ko na. O kaya pagka na-send mo, no? Kaya nga may mga unsent, di ba? Unsent. Na-mistype mo yung sasabihin mo. Gusto mo lang mag-good morning o good mag-good night. morning. Biglang nasabi mo, I'll just touch myself. Binubura mo na agad. Binubura na agad. Gets mo pala. Kasi si Anthony daw hindi na-gets Ay, hindi Kasi yung pa pala, pinagdi-delete Sige. May parang sinasabi yata ni Maris, doon sa convo. Base sa convo lang to. Base sa convo. Ako di ko binasa ng buo kasi parang kumbaga naka-post siya in public. Pero as for you bilang parang kailangan pa ba itong basahin? Pero hindi bawas kasalanan mo kasi kinukwento ko na sa iyo tol. Sige na, hindi naman wala naman kasalanan. Sige, okay lang kaya nga meron tayong pinag-usapan ngayon Okay, go. Yun, sabi nga gano'n, delete mo yung convo yung Sino sabi mo delete mo yung convo? Si Maris. Si Maris. Talagang talaga si Maris, no? Para gets mo naman, gets mo, di ba? Tapos sabi nung lalaki, gets ko. Tapos hindi dinelete. Yun pa. Hindi dinelete Kaya, yun, nabasa yung mga yung mga... Ano sa tingin mo? Sadyang napaka... Hindi dinelete? Hindi. May dalawa lang yan Dalawa lang yung naisip ko dyan Sadyang ob ba or mapagmayabang lang? May mga ganyang espekulasyon, kaya lang hindi rin natin pwedeng patotohanan. Pwede lang natin tingin lang natin. Ang palagay ko diyan, sabog. Kasi ang isa sa mga epekto ng smoke then fuck ay short term memory loss. Isa sa mga yung iba yung perception mo ng time. Yun yan. Kahit i-google nyo. Ganyan Google. Wala si Master Bet Wala tayong siguro, dahil doon, nakalimutan niya na kailangan niya mag-delete. Pero napalalahanan na siya ni Maris Racal. Baka yun. Kasi, hirap ng sitwasyon. dapat kasi, delete, smoke, then fuck. Ang nangyari? Smoke then fuck lang nangyari. Walang delete. Dapat delete muna. Delete muna. Delete, smoke then fuck. Grabe. Kaya yun, siguro. Kaya hindi na-delete. Isa yun sa mga tingin ko. Pero maaaring na-delete niya na yan. Kaya lang mas naunang na-save. Na-screenshot ni nung Jam. Or, tawag kasi dito. Naisip ko lang kasi for the transparency niya kay Jam. Maaari? Hindi rin natin alam yung setup nila. O kaya, nagkala niya, nabobola niya si Jam. Na everything is okay. Na ganyan. Pero ito palang si Jam, ay baka mamaya, nilalaro na lang. Gathering, the evidences. Meron ako nabasang isang may nabasa akong parang another issue or speculation lang ng mga baka daw maaari daw itong babae, tama siya sabi mo parang nilalaro na lang yung all these things, or baka blackmail. Gusto ko kailangan
Bigyan nyo ako kasi artista kayo eh. Wala kayo, walang ganon. Okay, isisiwalat ko na. May mga ganong, pero hindi to totoo. Ano lang to, another mga spekulasyon o yung mga parang, dito? Haka-haka. Haka-haka, hearsay, no? Mga hunch, mga ganon. Well, sila na makakalam yung kung anong totoo. Basta pinag-uusapan lang natin to. Okay, go. Hindi, nasa na ba tayo? Yun nga, yun sa kay Jam, yun sa ano. Kasi transparency, di ba? Baka, dalawa lang yun, transparency or baka, nakano ko si Maris Racal, yung pang mayabang ba? May ganung sinasabi ng iba eh. Palagay ko pwede rin nga yung gano'n na sinasabi mong, kumbaga parang ginawang trophy. Di ba? May mga ganon. Toko, Maris Racal. Saan syempre, to? Under the category of petite. Baka ganun ba? Hindi, kasi yung iba, di ba? Yung mga mga ganun mag-isip yung mga ganyang klaseng lalaki, yung nagkokolekta ng mga trophy. Totoo yun, diba? totoo. Kinakategorize nila yan sa sa body type, di ba? O sa ethnicity. Diba? Meron akong kana. Meron akong loli, no? Wag, let's not go there. sorry. Kasi narikita ko sa internet eh. Hanggang pitit lang pwede natin panggilan. Sorry. Okay, go. Ewan, maaaring ganun, ano? Maaaring ganun. Tayo naman may mga yung mga opinion naman natin or yung mga nakikita naman natin. Hindi naman tayo katulad ng mga nasa keyboard warrior na gusto na ipangalandakan na absolute ng kanilang sinasabi, no? Tayo mga perhaps lang muna tayo, no? Mga perhaps lang naman tayo eh. Diba? Tsaka may disclaimer tayo. Ang disclaimer natin ay lahat ng ito ay palabas. Palabas lang, oo. Palabas lang. Palabas lang. Yun lang, gano'n lang kasimple. Ngayon, ang hirap ng sitwasyon ngayon, no? Pinagkukwentuhan lang naman natin. Pinagkukwentuhan lang. Pero ang ano dun kasi, yung if ever man, kung ikaw yung nasa sitwasyon ni Maris Racal, yung alam mo yung tipong sabi niya, parang, totoo yung sinabi niya eh, yung sabi niya, parang na ako nahubaran sa publiko. Which is totoo yun. Alam mo yung tipong pasimula pa lang yung karir mo, sabay lubog ka agad. Tingnan mo yung mga inasal, nag-pull out na ba ng mga endorser? May nag-post na pinull out na daw eh. Ewan ko lang kung totoo yun. Hindi verified. Pero if ever man totoo yun, nakakalungkot yun. Alam mo yung mga, tapos, yung meron silang bagong palabas eh, yung incognito eh. Yung, papakita ko yan, incognito. Nagsama-sama, mga cheater din. Alam mo yun? Incognito palabas, Channel 2. Si Richard Gutierrez, Daniel Padilla. Dalawa na sila. Nandun din si Anthony Jennings, si Maris Racal. Tatlo. Diba? Exclude mo na si Ian Veneracion. Wala yatang issue si Ian Veneracion. Wala. Si Daddy yun Daddy Si Daddy. Alam mo, incognito mo, maganda naman yung palabas nila kasi more on parang military. Hard action. Hard action. Na yun nga. Parang ang hirap nun, no? Pasimula pa lang yung career mo, pero parang nagkaroon ka na kagad ng scandal. Nagkaroon ka ng ganun na scandalous na ako sa pinutaktin ng mga tao yung mga conversation which is private nyo, pero nakikita siya publicly. Sobrang hirap nun, no? Alam mo yung, paano kayo magiging mental health mo? Tapos inaano ka na ng mga tao, kesyo daw na parang ang baba ng tingin sa bilang babae. Kasi ang norms natin ngayon, kapag ang mga babae ay kalad-kare, lalandi-landi, mababa na tingin. Yun ang lang society natin eh. Pag madaling makuha yan. Madaling yan, malandi yan, mga ganun. Ganun na lalabas ngayon sa imahe ni Maris ngayon eh. At ang nakakalungkot lang dito, yung mga comment, parang ang baba na ng tingin nila kay Maris na hindi nila known yung full personality ni buhay ni Maris. Pero gano'n na sila, parang nakapatay siya ng tao. Oo. Tsaka kumbaga sa dami ng mga, nung past niya ng mga magandang nagawa. Burado ka. Burado agad. Hindi siya makikilala bilang hindi na matanda na siya ay isang talented, bubbly, na magaling magpasaya. Ang natatanda na lang sa kanya, smoke then fuck eh. Smoke then fuck, I'll touch myself na lang, di ba? Pero di ba inisipin ng tao na isa lang ding human being si Maris at nagkakaroon ng emosyon na during that di niya naisip yung mga sort of things na yan. It's because of her emotion. Tama naman yung valid naman yung opinion mo na yan, Pero ganun talaga eh. Fuck around.
find out. Find Diba? out. Smoke then fuck around. Find out pa rin. Find out pa din. Ganun. Accountability talaga. Ganun talaga. Ang maganda lang dyan, ang kailangan lang naman dyan, matututo sa mga pagkakamali mo. Kasi unless pag di ka natututong sa mga ginagawa mo, talaga. Insanity na yun. Insanity na yun. Kung paulit-ulit. Di ba kung paulit-ulit? Well, ito, na-bring up mo naman na tungkol kay Maris Racal, napakainit na itong sitwasyon na ito eh. Itong usapin na ito eh. At ito na yung maganda dito, pag-usapan natin. Sobrang crucial na ito. Kasi, sino ba talaga yung pinakamay mali? Ganun ba? Kasi ito nakita ko yung video ni Maris Racal. Sinabi niya na, tawag dito, I'm sorry. Sorry sa mga nagawa niya. Nagsasorry siya sa lahat ng tao. Sa akin, sa loob-loob ko lang, bakit ka magsasorry sa lahat ng tao? Oo. Kung kay Jam at kay Rico ka lang naman may problema bakit nagsasorry ka sa buong tao? Inisip ko din naman, ba nagsasorry siya, may na-disappoint siyang tao, mga gano'n, dahil nga mataas yung expectation. Pero sa loob-loob ko lang, no need to di mo na kailangan mag-apologize sa mga tao. Kasi, yung conversation na yun is private. Hindi naman siya parang pang-argabyado sa yung ginawa mo na ba yung pang-cheat mo or pang-ano mo kay Anthony. It's because of your emotion. It's because of your ng love mo. Naka-argabyado ba sa ibang tao? Isa lang naman nag-argabyado tao. Dalawa lang naman argabyado ng tao. Yung girlfriend ni Jay o si Rico. Pero hindi mo na kailangan yung mga tao na parang hingi ka ng apology. Apology to all of you. Parang malay mo, rin yan. Kumbaga, oportunidad din sa exposure. Showbiz. Showbiz, sa bagay. Totoo. Maaaring gano'n, ba? Tapos may management yan Yung image niyan, tol, kung di ako nagkakamali, mga artista, nakasalalay yan doon sa manager. Yung publicist, di ba? Kaya lahat yan ay kailangan niyang isang guni. Baka malay mo, hindi rin yan yung gusto niyang gawin. Public apology. Pero dahil sa kailangan. Puso lang yung public apology, no? Parang nagsimula ba yung I am sorry? Yun. Mga gano'n. I am sorry. Mga gano'n. Okay, ginawang manina lang ngayon yung public apology. Pag kumari, nagkaroon ka ng problema, at magpa-public apology. Parang nangyari, public apology is key. Parang na siya sukatan na siya ng pagiging sincero. Sincero. Sa paghingi ng tawad. Pero for me, hindi na siya, pagisisi. For me, hindi yun ang sa pagiging sincero. Ngayon, lumalabas na parang spectacle na. Spectacle. Na parang for show na lang talaga. Oo, show na lang. Kaya, eto, balik tayo. Kasi, at the first place, sino talaga may problema, naging problema? Yan tingin ko, hindi masasagot ng ganyan yan ng kung sino ang pinakamali. Tingin ko dyan, lahat sila may pagkukulang. Kasi parang parang pumapasok sa logical fallacy na naman na false dilemma. False dilemma. It's one or the other. Na in reality ay mayroon pang complexities. Di ba? Mayroon pa naman talagang complexities dyan. Kasi hindi naman na natin alam yung yung mga totoong nangyari pa Nangyari. Kasi wala tayo sa sitwasyon Siguro lahat sila dyan may mali. Si Anthony Jennings. Jennings. Hindi nag-delete. Hindi nag-delete. May mga mali Kasi parang, bakit mo kinikip? Diba? Yung mga, kaya nga yung speculation natin, maaring may punto, pero di naman natin yung sinasabing Tapos si Maris, may mali din siya. Kasi kung kung alam niyang may baggage yung tao, dapat din na gano'n. Kung alam niya. Kaso kine-claim niya nga na hindi niya alam. Na hindi niya alam na na ang pagkakaalam niya single lang. Ang mali naman nung Jam ay hindi niya napigilan na ilabas yung yung nasaktan yung mga private na conversation na alam nating illegal sa diba? So, may yan, cyber crime. Pero label yan. Pinapayagan lang yata na mag-gather ka ng screenshot pero hindi mo pwedeng ipopost. Ilabas sa kaya ngayon daw, ewan ko totoo kung gano'n ka totoo. Ano daw, nagsampa ng
Kaso. Kaso, malamang. Kasi nasira mo na yung ano eh. Sapahan tayong kaso. Kung ako yung publicist din ni Maris Racal, ganun gagawin ko eh. Ika-capitalize ko yung pagkakataon, di ba? Oo. Exposure yan eh. Publicity. Di ba? Hirap, no? Kasi makaka-recover pa yan. Recover. Ewan ko lang yung mga maiksi lang ng mga attention span ng mga tao. Tangina, nakakatakbo nga sa Senado yung mga convict, mga ex-convict. Sa bagay. Nakalimutan na nga yung yung mga dati nating Huwag manggitin man, ba't yung magbabanggit pa? Parang di, malapit na eleksyon, kailangan natin ng pera, tol. Ay, ganun ba? Parang Joke lang. pinapatungan yung yung mga issue. Parang, ewan ko kung coincidence ba or... Paano pinapatungan? Napapatungan yung mga nakakalimutan na yung hearing ni ganito. Si ganyan. Baka gumagana na naman yung Illuminati. Ay, in this case, dahil may involved na I'll just touch myself. At saka smoke then pack. Baka Illuminati. Illuminati yan, tol. Gumagana naman yung yung kamay ng Illuminati. And ang hirap ng parang yung cheating, parang it seems parang di ko alam sa generation na to, parang common siya, no? Parang naging common na siya. Ang tingin ko naman, that's because baka siguro sa social media. Oo, kasi mabilis makarating sa'yo. Kaya kala mo ko. Pero dati talaga, yung 90s talaga. Tingin ko nasa nature ng tao talaga na yung yung pagiging cheating. Yung cheater, yung pagiging ano ba tawag diyan, yung polygamy. Inisip ko bakit cheating? Kasi but sa exam nag-cheat ka naman. Oo, hindi, pero ibang cheating 'yon, ibang cheating. Pero dito nga sa sa pakikipagrelasyon sa pakikipagkapareha. So parang definition as cheating na 'yon na hindi kasi hindi ko pinagtatanggol yung cheating, mali yan. Ang sinasabi ko ay nasa human nature, sa pagiging hayop ng tao. Hayop din naman kasi yung tao eh, di ba? Kaya yung polygamy, di ba? Yung polygamous. Noon ay rampant yan. Panahon pa ng mga taong bundok, taong kuweba, caveman, Javaman. Yan, may mga discoveries diyan, may mga scientific revelations na nagsasabi na ang mga tao noon ay polygamous. Meaning multiple partners at a time. Kasi poly kasi hindi hindi monogamous. Kaya nga yung mismong disenyo nung growing erection, nung growing attraction, tol, yung ari ng lalaki, kaya ganyan yan. Ganun, may spine, may pang-scrape kasi yon, tol, ng sperm, nung similya nung ibang lalaki sa loob ng babae, ng kanyang sex organ. According sa science tayo. Science to. Hindi to hindi to usapang Pero may nabasa ako na sa libro na by that said nasa human nature nga. Human nature. Speaking of human nature, kasi nga nabasa ko ng libro na tama yung sinabi mo kasi relate to siya sa ang tao daw ay para daw hayop na pag nagutom, nasukdulan ng gutom na talagang talagang gagawin mo lahat, makakain ka lang, di ba? Ganun yung hayop din eh. Parang for the survival instinct, survival. Pag inuuntog ka din, yung parang ka na, pag nakita ka lang ng gagawin natin. Pero, as a human, tayo mga tao, mas mataas tayo ng risk sa hayop eh. Kasi tayo nasa rational being tayo. Kaya, meaning, pero tayo, maaari tayong mahalin tulad din sa hayop. Kasi, mas mataas tayo na race. Rational being tayo. Dahil kung ikaw ay nauuntog, nakita ka, hindi mo gagawin yan kasi tao ka eh. Pero kung hayop ka, sige lang, go. Wala kaya kita mo, may dumadaan ka dyan, bibili ka lang may nakita ko agad na 2 asong lalaki, isang babaeng nag-aanuhan, okay lang. Misa pa nga, nag-aaway pa nga yung 2 aso kasi nag-uunahan sila. Pero, di ba, may mga ganon. So, kaya nga, at times siguro, lumalabas pa rin, gawa ng hindi natin pagiging perfecto, di ba? Lumalabas siguro yung animalistic side eh. Di ba? Animalistic. Rar. Kaya nga kung di ba? Kaya nga, mapapansin mo yan sa kultura mismo, tol eh. Nagre-reflect yung mga pwedeng diskurso to
Oo. Sa kultura ng mga tao, 'di ba? Oo. Na may mga hayop lagi ng mga tema. Palagi na sa martial arts, sa kung fu, Oo. 'di ba? May Dragon style, Dragon style. Tiger Snakes. style. Yan, snakes. Ayun, Ganun. tapos ngayon yung pinaka-modern na style diyan yung doggy style. Hindi kasi umuunlad na, 'di ba? Tsaka wala nang dragon, wala nang mga ano. Hindi na natin kasama yung mga leon, wala nang may mga tigre, wala nang tiger style, Wala mga na. nasaan na lang. Ang kasama natin ngayon ay aso. Aso. Kaya yun. Ayun. Hindi. Hindi. Patawa lang. Patawa lang. So, balik tayo sa cheating. Mali ang cheating, mali. Mali ang mali. cheating. Pero for you, mali talaga cheating. Mali. Kasi ano yun eh. Hindi porke nasa human nature na. Although nasa human nature pero Oo. ano ka human ka nga eh. Oo. Na human ka, ibig sabihin may kapasidad ka mag-isip. Isip. Oo. Diba? Mas mataas ang ano mo, ang level mo. Yun yung naghihiwalay sa'yo sa hayop. Yung rational thought. Rational thought. Oo. Oo. Kaya lang minsan yung rational thought na papaibabawan ng I can do this. I can do this. So I will. Parang Your thought. Your na thought. thought. You can thought. Bad thought pala. Bad Bad thought. thought. Yun. Ayun. So Okay. yun lang. Kalat Well, ah. hindi, yun nga yung cheating. Pero ito gusto ko to i-bring up. Sige. Meron isa tayo sa senador. Ano? Yan ang problema. Yung Baboy yan. Senador. Nakakalakan Senador. kasi sa dami-daming problema ng Pilipinas, ang tumatambad na kanyang mga pinoproblematize niya yung nasa senaryo ng pag ayaw ng asawa mo. Yan ba yung if you have the urge yung Yung urge, mga ganun. may urge yung parang sa hayop talaga no. Oo. Yan. Parang sa akin lang kasi 'di ba, meron tayong batas na kasi may mga iba, asawa kita ngayon, kaya kong gawin kahit anong gusto ko sa iyo, mga ganun, 'di ba? Kasi parang sabi, bakit ginawang pag-aari yung asawa, no? 'di ba? May mga iba ganun. Sabi mga iba naman, 'di ba? Sinasabi, rape. Pag 'di ba pag si rape walang consent. Tapos ni-rape, di mo maasawa, 'di ba? Ganun. Actually nasa batas yan kung di ako nagkakamali na kahit asawa mo pa, Oo, 'yun nga. kailangan may consent pa rin. May consent pa rin. May tawag diyan marital rape. Parang gano'n. Marital rape, 'di ba? Yata, hindi ko rin sure. Ayun lang. Ito, itago natin sa pangalan. Naano lang sa isang senador na to, sinabi niya na pinoproblematize niya yun, na paano na lang kaming mga lalaki? Pag yung urge, sabi niya, urge, pagsalita niya, urge, ganun talaga, tikas talaga eh. Na, so gagawin na lang namin, mabababae na lang kami para hindi namin maano yung ano. Kaya yun, papasok na naman tayo sa cheating. Kaya mga iba nag-cheat dahil so parang yun yung pinanja-justify niya. may mga ganun. Pero hindi ko alam kung pinanja-justify niya. Pero sa dami-dami problema ng ating bansa, bakit yun yung pinoproblema niya? Yung pagiging urge na okay lang pala. Parang lumalabas sa parang okay lang pala na mambabae kami kasi ayaw ng asawa ko di okay lang. Parang ganun. Natatawa lang. Tsaka may solusyon na ngayon dyan yung divorce nga May divorce naman kung ayaw na sa'yo ng grounds yun grounds. Sa yung lack of intimacy. Oo. Ano yun, pwede ng grounds yun, alam ko sa Pag-usapan natin divorce. sa divorce, di ba? Tsaka, paano yung pagkakasabi sa urge, tol? Paano yung... Matigas talaga, matigas. Matigas Pero maliit. Wala din. Wala din. Diba, nag-agree sa akin yung mga lalaki ng taong bayan Yung urge. Yung sabi niya, urge. Ganun Matigas talaga. Yung sex. Yan, ganyan. Sex. Matigas pero maliit Anyway, balik tayo sa cheating na parang nagiging common, nagkakaroon ng justification sa mga ganyan, normalize siya. At naro-romanticize pa. Ang problema doon. Parang, ang cheating is mali talaga. Mali kahit anong balik-tarin mo, mali yan. Kasi sa totoo lang, meron ka ng partner, hanap ka sa iba, tapos lulukoy mo yung partner mo, it's just cheating. Nanluloko ka. Kaya nga. Mali talaga siya. Pero yung may mga iba sa Facebook, talaga nag-a-attempt pa i-justify. I-justify pa na... Kasi wala kang time sa akin Oo, diba? Walang time. Ayun,
ito yung pinaka-crucial na sitwasyon. Paano pag ayaw sa'yo? Pero gusto mo ituloy, mga ganun. Paano ayaw sa'yo? Ayaw ko na sa mga yung wala, si Maris Racal, di ba? Di ba? Kay Rico Blanco, parang siguro dumating sa punto na nagkaroon ako ng feelings dito. Tapos, tama lang naman yung sabi ni Maris. Kung totoo yung sinasabi niyang timeline ng pangyayari, yung sequence ng pangyayari. Okay yun. Kung tutusin, din naman talaga niya niloko kasi bago pa sila magkaroon ng relasyon, ang pangit lang doon kung nagdila sa dila na sila. Tsaka siya nakipag-break. Di ba? Sa bagay. Ganon. Pero doon kay Anthony, doon kay Jam, talagang... Basta ganito, ang sequence dapat ay break up, smoke, then fuck. Pagka hindi una yung break up doon, mali yun. Diba? Cheating yun. Cheating na yun. Kaya kailangan mo na ay break up, smoke, then fuck. Dapat ganun yung sequence ng mga pangyayari. Ay, hirap na. Tsaka may mga nagsasabi, na hindi lang, kung sakali nga, nag-cheat nga si Maris at yung Anthony, cheat nila yung Jam. At posible rin na si Rico. Diba? May isa pang kasalanan si Maris ba? Anong kasalanan sa bandang niya? Anong kasalanan niya? Sa bandang I'll just touch myself. may binayolate pa siyang rule. Ano 'yun? Yung 'di ba yung sa Biblia, yung ano 'yan? Versikulo 34-35. Then verse 38-39, 38-9 ba 'yun? Genesis yung 38-9 yung anti-masturbation verse. Oo. Yun nga, inaano nga nila na sabi yung this man is wicked, di ba? Yung God finds man wicked. Seed. Kasi seed na sa lalaki. Pero doon pa lang sa pagkakasulat pa lang, absuelto na pala si Maris. So wala pa. Kasi man eh. Pero maganda yung inano mo na mari nating yung sa sinabi mo na yan. Kasi yung masturbation, 'di ba, parang hindi ko sinasabing tama't mali ito, pero tsaka hindi naman bawal yun sa batas eh. Sinasabi ko lang doon sa faith lang, kung sakali lang. Sa faith lang. Kasi syempre sa faith, syempre pag kasi sa faith kasi pag nagma-masturbate ka, parang nag-adultery ka na rin sa pag-iisip mo eh. Kasi you're something into urge yourself, tapos iniisip kang parang ini-imagine mo. Ini-imagine mo. Para mo na siyang sa pag-iisip. Paano pagka ang pag-iisip mo ay ganito, di ay mag-masturbate ka, no? Tapos ang proseso ng imagination mo ay ganito. Single ako. Single din yung babaeng crush ko. Ganun. Paano yun? Nagkasala ka pa rin ba sa isip? No? Parang, kasi inisip mo na single ka, pero hindi ka single, pero sa imagination mo, single ka. Pero kailangan daw, sabi na kailangan daw kasal daw kayo. Kasal ako sa crush ko. May consent pa. May consent po. Ayun. Mga ganun. Pero balik tayo doon, no? Sinasabi nila masama mag-masturbate dahil doon sa yung Pero ang pinakatunay na konsepto kasi doon sa Bible, inutusan ng Diyos na magkaanak ka doon. Ang pinakakasalanan doon, yung hindi niya sinunod na magkaanak, yung ginagawa niya, nagwi-withdrawal siya. So, ang inutos kasi ng Diyos sa kanya. So, ibig sabihin, pagka intercourse, kailangan for procreation talaga. Yeah, may mga ganon. Pero pala. May mga base ginagamit 'yun na bawa kung yung kalahati sa labas, yung kalahati sa loob. Pwede ba yun? Sorry ko lang, mga question na lang. Halimbawa, 1 cc sa labas, 1 cc sa ano yung dami? Syringe. Pero yun, what I'm trying to say, kasi yung pinapertain kasi ng yung kautosan na magkaanak kayo na hindi mo ginawa. Pero yun kasi ginagamit kasi na parang yun yung ginagamit na masama mag-masturbate. Syempre, according to science, kung wala kang asawa, tapos di ka mag-masturbate, di ba? Sige. Tumataas ng parang 40% yata yung risk na magka-cancer ka sa prostata. Prostate, no?
Pero, syempre, according sa science and medical, kailangan mo talagang may... Kaya, ayun nga. Kaya nagtatalo, nagbabanggayan eh. Sa faith, sa science eh. Minsan. Hindi, tsaka mabalik tayo doon sa verse, no? Sa 38:9 ng Genesis. Genesis, Sabi doon sa yung iba, if he spills his seed on the ground. So ngayon, hindi na masyadong nagkakasala yung mga kalalakihan. No? Bakit? Kasi na-invento na yung tissue eh. Sa ground lang usapan. Malinaw. Nakasulat. Sa ground. Diba? Kahit lentehin mo yung letra nun, yung mga salita, ground. Diba? Ay, hindi naman ground yung tissue. Tissue. Diba, iba nga sa medyas para shoot talaga lahat doon. Walang tapon. walang sasayad sa ground. Tsaka yung tiles ba? Sa tiles. Ground ba yung tiles? Hindi ako sigurado eh. Pero ground, sayag eh, no? Pero dahil ina-assume ko wala pang tiles noon, tol. Nung panahon na 'yon, dahil 'di ba? Parang 2000 2000 BC ba? 2000 BC. Wala pang tiles, puro lupa pa lang 'yan, no. Puro putik, compacted earth ang sahig niyan. 'Yun ang ground. So yung tiles baka hindi kasali doon eh. Dahil di pa Hindi, mga lang wala syempre. Conjecture lang. Conjecture lang. Pero syempre during that time kung titingnan natin yung ng ancient text, di naman siya literal. Di naman literal or di naman ka-develop na yung mga any ideas eh. Di katulad na ngayon, mga develop na yung mga any ideas, may mga speculation ka na, may mga perhaps ka pa. May everything is subject to interpretation. Interpretation, diba? May mga ganon. So, kaya nga. So, valid rin yung interpretasyon ko pala ko sa na na pwede sa tissue ay hindi ka magkakasala. Bakit tissue naman to? Tissue eh. So, ayun, balik tayo sa napag-usapan natin kasi napunta sa paglululo paglululo na tayo napunta eh. Pero maganda pag-usapan din yan na susunod natin. Pero nasa cheating kasi tayo kasi ito yung total napapanahon eh. Kasi mainit na issue kasi. Before kay Marisa, kay Anthony, kay Daniel, sa kay Catherine pa, di ba? Cheating din ba ang nun? Cheating daw eh. Kasi hindi naman yata napatunayan kaya wag nating wala namang screenshot eh, no? Pero sabihin. sabi nga, meron mga memes nga doon eh. Umbaga, mas mataas ang level ni Daniel Padilla kay Anthony. Bakit? Walang screenshot. Wala, no? Well, wala lang. Tsaka baka naman kung sakali lang, kung baka nakita rin, nahuli rin, hindi lang in-screenshot kasi disente yung babae. Si Catherine, sabagay. Si Rico Blanco, bilib ako dito kay Rico Blanco. Ang tahimik niya. Dinana lang sa kanta tol, di ba? Anong kanta niya? Sinungaling ka please. Wag natin tuloy, baka makaprek. Okay lang yan. Okay lang naman, okay. So, si Rico Blanco, nung time na dami tumaas yung respeto ni Rico Blanco during, yung ngayon respeto sa kanya. Parang reputasyon niya as a artist. Kasi ito si Rico Blanco, ang dami nang babash dyan. Parang dati yung before pa siyang pausbong pa lang siya nasa River Maya siya nung naiwalay na si Bamboo binaba siya bilang artist. Parang yung parang art niya ang binabash. Yung mga crops niya parang hindi maganda or what. Kanya-kanyang taste yan. Iba nung time na Pero tiningnan ko yung ng River Maya, yung pinaka tawag dito, roadmap nila bilang isang artist. Si Rico Blanco talaga ang pinaka niyan, yung utak ng mga kanta nila. Siya yung composer. Composer. Kasi yung You'll Be Safe Here, 214, no? Ayaw mo ng 214 ngayon, gusto mo 540. 420. 420 wala. 420. 214, Liwanag sa Dilim. Diba? Yung mga crops niya, it seems mukhang, mahusay, diba? Actually, marami akong kakilala dati nung araw, nagbabanda-banda ako sa gilid-gilid. Marami akong mga nakakagrupo na mga ang influences. Pangalawa si Rico Blanco sa mga influences nila. Pangalawa ang unang influences ay alcohol. Sunod, Rico Blanco. Ganun ka, no? Ganun ka ina-idolize yan si Rico Blanco, yung art niya. Mahusay naman, mahusay. So yun nga, tsaka
siguro dahil matanda na si Rico Blanco, mas matured siya. Oo. Diba? At saka mas priority na niya yung, ano, yung peace. Yung peace of mind. Sa bagay. Diba? Oo. Mga ganun. Ano Kasi siya? tingin ko parang may alam na to si Rico Blanco no? Hindi natin, ano yan, pwede tayo mag-espekulasyon. Hindi natin pwede alam niya na. patutuhanan. Ang ibig ko sabihin na may alam na siya, parang naramdam niya na ikaw, parang, ikaw ba, meron kang girlfriends, parang hindi na masyadong sa'yo, clingy, di ba? Teka, yung song ba na, wag mong aminin, kailan ba yun? Nagko-coincide ba sa timeline? Kasi kung mas interesting yun, baka mamaya talagang para kayong Maris yun. Okay, Maris. Di ba? Kung nagko-coincide, wala kasi si Master Bet ang researcher natin, hindi natin maipag-itag na Pero kung nasulat yung kanta na yun, na habang karelasyon pa niya si Maris, malamang para kay Maris yun. 'Di ba? Himay natin yung lyrics yung Sige. magsinungaling ka please. Diba? Hindi ko matitiis. Tapos parang may sinabi siya doon na yung parang pagka nawala na yung pagmamahal sa kanya na patutugin natin. Wag na parang ang gist nung message ay don't tell me that the truth I'd love that sugar-coated lies. Sugar-coated lies na alam mo totoo pero parang in denial ka. So yun. Di ko alam Romantiko. kung kailan niya sinulat yun. Pero kung makakadagdag yun sa pagiging romantiko niya, no? Oo, di ba? Kaya lang, talagang wala kang labang kahit romantiko ka, tol. Tapos, romantiko ka mas mataas yung stamina nung... Wala din, par. Wala Ito, speaking of romantiko or mataas yung parang kumbaga, yung alam mo pag-good boy. May iba nagsabi, pag-good boy ka kasi. Gusto ng mga babae, gusto maginoo pero medyo bastos. May gano'n kasi ito kwento ko lang. Meron akong dating naging nililigawan or what? Masyado akong parang tinapat niya ako kasi ako naman, natural lang naman sa akin na gusto ko yung parang maayos or hindi naman parang decent guy ako diba, ganun. Pero parang sinabi niya sa akin na sabi niya sa akin, ayoko, parang ayoko sa'yo kasi parang ang bait-bait mo. Sabing ganun, parang nag-church ka pa, ginaganon pa ako. Tapos sabi ko, anong problema dun? Gusto ko kasi yung... Sana sinabi mo. Hindi, sige, tuloy mo na. Gusto ko kasi yung parang medyo medyo siya. bastos nga. Kasalanan ni Cookie Chua. Si Cookie ba yun? Yung Maginoo medyo bastos. Maginoo, pero medyo bastos. Saan sinabi mo? DJ Alvaro yata DJ Alvaro. Saan sinabi mo? Nandito ka pa lang sa Maginoo Hindi mo pa nakikita yung medyo bastos. Nasa tamang settings kasi yun. Oo nga alam. Alam nga naman pakita ko kagad sa'yo dito. Nasa Jollibee tayo. Okay, nasa bus no? Sa bus tayo. Sa bus mahirap no? Hanggang Maginoo lang pwedeng pakita sa'yo. Yung medyo bastos, yung sa Sogo yun. Katulad sa bus, no? Magpapasko naman ate. Di ba? Bakit may nakakita yan? Manilalabas mo yung di ba? Di nakulong yung lalaki, di ba? Kaya may punto. Yun lang. Mamaya gaganong-ganon siya. Nasa food court kayo. Tapos may nakausap ako kasama ko sa guild sa Ragnarok. Sabi niya ganun. Mga babae ngayon gusto nila mga medyo ayaw nila nung parang pag-good boy. Baka mamaya kasi hindi naman tol opinion lang yan ng mga ibang lalaki. Tapos masyado nilang inere, nadidinig ng mga babae hanggang sila mismo pinaniwalaan na nila yun rin yung gusto nila. Baka hindi naman Hindi naman. Yun lang na sa akin, parang masyado daw ako mabait. Sabi ko, lublob ko, anong problema? Ba't masyado Kaya naiinis lang ako sa yung the mere fact na gusto mo nang hindi pagod di good guy, good boy, pero pag niloko ka, iyak-iyak kayo. Di ba? Lahat ng lalaki, sama-sama ng mga lalaki. Mga ganun, di ba? Anyway. Dramatic by nature talaga yung mga babae. Dramatic by nature by babae talaga Pero hindi naman sila yung irrational thought. Irrational thought. Minsan baliw talaga Ikaw, di ba? Ikaw, may asawa ka. Ano bang hindi ko tinatanong yung asawa ko kung
bakit ako yung nagustuhan niya eh. Kung bakit nagustuhan niya ako. Kung dahil ba yung karakter ko eh, ano ba. Oo. Pero ang isa lang na parang nabanggit niya sa akin, nung napansin niya, may growing may growing attraction sa pagitan ng mga namin. Namin niyo. Siguro naramdaman niya. Kasi pag growing attraction, na yan eh. Mararamdaman mo yan eh. Ayun. Eh, hindi ko na inusisa kung hindi ako nakaabot doon hindi ko pa natanong sa niya dahil ba yung kung good boy ba ako sa mata niya o may nakikita niya ba ako as medyo bastos. Maginoo na medyo bastos. Ganun. Pero malamang niya, napogian lang yan, tol. Napogian lang. Attraction by appearance. Yun lang, Ayan. Well, napag-usapan natin yun. Natawa ako. Pero, ayan, balik tayo sa cheating. Kasi, yun nga, ito yung laman natin. Kasi, basta ang hirap niyang di natin pwedeng sabihin tama yung mga opinion natin, pero mali talaga ang cheating. Mali ang cheating. Kasi nakakargabyado ka ng tao eh. Tsaka kahit ano pa yung dahilan mo na para mag-cheat, ay hindi magiging valid. Siguro merong mga rare occasion siguro. Rare na like circumstance. Sige. Like what? Na pinwersa mong maging karelasyon yung ay, tao. Mahirap yan, oo. Tapos parang fixed marriage. Fixed marriage. Hindi, kahit hindi marriage kasi. Fixed yung pinagkasundo. Pinwersa mo ikaw. Ayaw na sa'yo pero dahil sa pagmamanipula mo, napa-stay mo siya. 'Di ba na maging ibig sabihin may involved na physical na dinedetain ka na. O sa nakipagrelasyon ka ngayon via social media. Ayun, pwede siguro yung mga ganon. Kasi physically dinetain ka nga eh kasi baliw na yung baliw yung shota mo. Yung shota mo baliw. Kinulong ka. Talagang against your will. Pero parang mali kasi kung may access ka sa cellphone, putang ina, magsumbong ka na lang sa pulis, ano? Oo. No? Tama naman. Hindi, hindi, basta parang gano'n, parang katulad nun, no? Na nasa ka, siguro, yung mga rare situation. maaring matanggap pa eh, na talagang kailangan extreme yung trato sa'yo. At pinipersa ka lang. Na maging shota, na maging kapareha. Pero agree ako sa'yo na ipapulis mo na lang. Pagka nasa ganyan ka na, ipapulis mo na lang. Huwag ka rin papulis mo na kagad, di ba? Papulis mo na, hindi yung parang mag-cheat ako dahil sa ganito. Baga nalilimitahan na yung diba? Talagang ayaw mo na, tas ang idadahilan mo ay hindi ako pinapalabas, ganyan. King inang yan. Pa-rescue ka na. Ito, tanong ko, nakapag-cheat ka na ba? Ako di pa ako nakaranas ng cheat eh. Kasi cheat eh. Ako, biktima ako, tol. Biktima ka ng cheating? Nung teenager ako. Panahon namin yung teenager ako, emo days eh. Emo days. Emo eh. So what's the point? What's the point of all being of this? Here? All of this eh. Ayun. So emo kami, lakas makahatak tol eh, ng mga chicks. Mag-eyeliner ka, gano'n eh. Ako, hindi naman grabe yung eyeliner ko na gano'n talagang yung mga Billy Joe yung eyeliner dito. Yung paglalagay ko ng eyeliner, yung talagang sobrang iksi lang. Yung sakto pag uwi ko ng bahay, burado na. Burado na. Hindi na madidisappoint yung nanay, tatay ko. Yung mga gano'n. So, low-key lang. Low-key na emo lang. So, ngayon, meron akong shota. Ngayon, tong shota na to, pinagpalit ako tol sa sa iba. Nangyari? Sa mas makapalang eyeliner. Mas makapal yung eyeliner. Ganun ba yun? Pag pabigatan? Ayaw niya ng, paglanto ng girlfriend ko, na ayaw daw niya ng not emo enough daw ako. Babanda-banda naman ako Natugtog naman kami ng typecast. So what's the point? All of this, you'll never change. Urban dub naman ako. Ayun. Pinagpalit. Hindi pa nagbabanda yung pinalit sa akin, tol. Nasaktan ako. Wannabe emo lang. Poser lang. Nako. Poser lang. Mas makapal, dahil sa mas makapal yung eyeliner. Tingin ko mas natapangan siya.
ang daming peklat sa tol eh. Dito sa braso eh. Yung mga imo di ba Oo, nga ang yun, dami. naglalaslas na. Hindi. Basta kailangan lang iwasan mo yung ugat. Ugat. Basta padugi mo. Ganun ang dyan. Oo. Hindi yun, bayag palito. Kaya nalaman ko na lang na sa isang common friend na pala, tapos kinumpronta ko, ganyan. Naghiwalay na kami, tol. Pero naka-move on din na agad ako. Move on ka na rin. Bakit? Iniyak ko lang ng isa, tol. Humulas lang yung eyeliner ko, tapos na. Tapos na. Lumuha lang ako ng itim. Oo. Mga iba mga nagdo-drawing pa nung hindi nga ako na umabot sa ganun. Magmula noon, tol, hindi na ako nag-eyeliner. Natuklasan ko may allergy ako. Kasorize ako par. Allergic pag humalo sa tubig sa luha. Na-allergic. So, nakaranas ka na pala ng cheating. Ako tinanong kasi, ayoko naman kasing marunong magsalita ng gato yung cheating, gato ganyan. Kasi di ko pa na-experience eh. Kasi alam mo yung mga tao ngayon, ang galing-galing magsalita no? Pero wala sila sa sitwasyon. Kaya yung mga iba, parang ako for me, saka mo masasagot yung isang usapin kapag nare-experience mo yun. Pero pwede mo naman sabihin siya, pero wag mo parang ipapangalandakan pa, nakala mong galing-galing mo yung mga ganun. Hindi, you can truly, kumbaga pag na-experience mo, mas may bigat eh. Mas may bigat, mas may bigat kasi. Mas may sense na. Galing sa nakaranas. Nakaranas. Lalo na't may patunay na naranasan mo yan. May mga ganon. Kasi doon mag-create pero pa rin yan, tol. Hindi lahat ng karanasan ay pareho. Tama. Diba? Maaaring, nakaranas ka rin ng cheating, pero may variation. Anong variation yan? Maaring na-perceive mo lang na cheating. Pero di naman cheating. Pero di cheating. Ganon. Ganon. Tapos sabihin na chinito. Ganon. Pero pwede may mag-argue na Hindi, tangina. Cheating yan. Tanga-tanga mo naman. Nagbubulag-bulagang nga. May emoji na may puso, May puso lang. May puso yan, Cheat na agad. Hindi, maaaring mga senyales eh. Senyales. Basta tingin ko magkakaiba ng may mga variation ng konti. Pero cheating is cheating. Lang yan. Pare-parehong mali yan. Balik-balik ka rin mo. Mali yun. It's a choice nga daw eh, sabi. Kaya, ayun. Hirap hirap. Sa ngayon parang ang hirap ang sabi nga daw nila ang pagmamahal daw, pag-ibig daw ay parang sugal. Kailangan, kasi may mga iba na ayokong masaktan uli. Pero gusto mo magmahal. Ganon. Kaya tapos magpo-post sa Facebook, sana all may dilig. All may dilig. Kasi ayaw ng commitment. Nakakainis yung mga ganyan. Meron akong Study first. Okay lang yun, study first. Malamang grade 12 pa yan, tol. Iwasan mo na rin. Sa bagay. Natatawa lang kasi ako, may iba akong friend sa Facebook na ayaw magpaligaw. Pero yung mga pinopost. Baka ayaw lang magpaligaw sa'yo. Sa akin. Pero hindi ko naman niligawan eh. Ganun. Hindi ko naman niligawan. So parang binobroadcast sila, ayaw ko magpaligaw. Kasi kaya ako nalaman ayaw paligaw kasi tinanong ko eh. Baka yun. Nagbigay na siya ng preemptive supalpal. Supalpal, Una pa lang. Nilapatan ka na kagad ng preemptive supalpal. Pinagmukha niyang hindi pa kasi ako nagpapaligaw, ayoko pa magpaligaw eh. Kaya naiinis ako minsan. Sorry pero hindi naman naiinis, parang naano lang ako. Pero gano'n na rin, parang minsan nakakainis na nagpo-post siya ng mga kilig-kilig. So, siguro baka meron na talaga siyang parang may type siya. Meron siyang pero hindi lang sa'yo. Hindi lang ikaw. Tapos siguro dahil hindi niya kayang naiintindihan ko yung mga babae na siguro may takot yan sa pagre-reject eh. Kasi di ba lalaki ka. Mamaya, biglang bunutin mo yung mga mo dyan. Ka pala, psycho ka pala. Hindi ka tuwa ng rejection. Nilabas mo kaagad yung growing attraction. Growing attraction. Pero tayong bagong word of the day. Growing attraction. Delikado. Kaya gagawin niyang mas gentle as much as possible. Diba? Hindi pa kasi ako nagpapaligo. Study first mo na. Breadwinner kasi ako. Breadwinner kasi ako. Kaya wala akong time sa mga ganyan. Naalala ko yung mga ganyan eh. Mag-a-appeal siya sa sa gentle side mo, sa pagiging understanding mo.
Ako naalala ko yung ganyan doon sa church. Siyempre, pag may nagustuhan ka, di ba? May mga ibang love story dyan na, ay, nakita ko sa church. Ganyan. Ay, sa church, recent na yan. Kasi dito lang, sa church nangyari? Dito na sa adult life mo na yan. Hindi, yung kwento mo. Hindi, yun nga. Hindi. Wala ko, dito recent. May, dati mga bago-bago pa lang ako sa ano. Meron ako naging crush kasi. Tawag dito. Pero mostly ganun yung mga babae, lalo na pag nasa loob ng simbahan, na sinasabi nila, pag di nila type yung lalaki na sinagsabi ng, ay, gusto ko ita, pwede bang ligawan. So, sasabihin, yung, will ba to ni God? Will ba ni God? Mga gano'n, will ba ni God? Pag-pray mo muna kasi kung will ni God. Di ba? Parang gano'n. Pero pag sa iba, pag gusto, answered prayer. Parang yung mga ganon. Parang selective yung Kasi selective the blessing pa lang. Selective yung Pero may punto naman na will. Pero for me kasi, will ni God na kasi sinasabi nila, ang will ni God para siyang, will ba ni God maging kami? Mga ganon. Kung gusto mo naman talaga na pareho naman kayo or pwede naman will ni God yung maging... Sana sinabi mo tuloy mo nga muna. Hindi, puro kalokohan yung naisip ko. Yun lang. Yun lang. Minsan nakakalungkot din. Ginagamit pa yung sinasalitang will ni God. Kung diretso mo na, ay sorry, may nagugusto na kaya sa susunod tol, pagka sinabi, ipag-pray muna natin, tignan natin kung will ni God. Sige, magandang ideya, ngayon na. Lumuhod na kayo, magdasal kayo doon. Out loud, tol, idasal mo. Ganito sabihin mo, God, bigyan niyo po ako ng sign kung dapat akong syutain ito. Pagka huminga po siya, within 5 seconds, within the next 5 seconds, huminga siya. Ay, hindi, kumurap. Kumurap na lang. Okay, pag huminga po siya within the next hour. Yun na po yung sign. Sigurado, tol, ibibigay yung sign Diba? Pag tumayo po ito dito, within the next 6 hours, mula sa pagkakaluhod, lumuhod kayo, tol, sa yung walang cushion, walang malambot. Walang malambot. Pagka po tumayo to sa within the next 6 hours, pagka hindi tumayo yun ng within the next 6 hours, ayaw talaga sa'yo nun. Diba? Loko. Pero pag tumayo yun, tol, puta, sign na. Sign na. May sign na. Thanks G ka na, Thanks G. Kidding aside, yun nga, balik tayo sa cheating. Pag mag-partner kayo, naniniwala ka ba na may time na biglang nawawala yung feelings? Kasi dyan na napapasok yung cheating Tingin ko natatabunan ng ibang emosyon. Tingin ko yun. Kasi yung mga iba kasi nasa relasyon ako, tol. 2 dekada na kami magka-relasyon. Wow. Congrats. Kaya medyo hindi ako ma-feelings sa tao, pero medyo may alam ako. Okay, sige. Tsaka yung growing attraction kasi namin, tol, palaki na ng palaki. Palaki na. So, maganda nga yun Palaki yung growing attraction. Mahalaga ang growing attraction. Mahalaga. Mahalaga. Mahalaga So yun, tingin ko natatabunan lang. Natatabunan ng ibang natatabunan ng stress. Natatabunan ng disappointment. Pero nandun yun Nandun yung feelings. Yung unang magic na nararamdaman. Kasi pag inalala mo yun, mararamdaman mo, mapapangiti ka pa ng ng involuntary. Makapangiti ka yung naglandian kayo dati, kung paano mo nilandi. Pero natatabunan lang yan ng pagkadismaya, natatabunan ng stress, natatabunan ng mga ng bilis ng Meralco, Totoo, hindi nga. Ganun, mga bayarin. Hindi mo nasa-set aside mo na yung feelings mo, because of your natatabunan ng galit, yung resentment ba? Nagiging kaya sinasabi yung love turns to resentment. Pagka di ba? Pagka hindi kayo nagkakaayos. Pero tingin ko it did not turn to resentment
na overshadow lang ng resentment. overshadow kasi because of kasi sa stress kasi. Okay. Yun. Yun kasi yung most common na nangyayari sa mag-partners, mag-asawa or mag-jowa. Yung time na kasi syempre kaya nga kayo nagkagustuhan, kaya nga kayo naging partners because of your attraction first yung kung ano yung nagustuhan niyo sa isa't isa. 'Di ba? Pero may tanong dito May tanong dito. Parang anong mas agree ka? Companionship o romantic Companionship nakukuha yan sa kahit sa kahit hindi naman sa opposite sex. Kaibigan mo, buddy mo, companionship na yun kahit nga sa alagang hayop, makukuha mo yung companionship 'di ba? Yung romantic, kailangan talagang may ka doon, may romantic feelings ka. Romantic feelings ka. Diba? Pero nawawala daw. Do you agree nawawala? Siguro, napapalitan na Napapalitan. Anong napapalitan? Paano napapalitan? Parang panibagong level ng, parang ganito, yung companionship, mas mababa siya sa romantic. Romantic, okay. Pero merong companionship level 2. Okay. Gets ko Yun na. yung mas mataas. Yung intimacy. Oo, mas mataas doon sa intimacy. Oo. May ganon Parang mas sa mga lolo't lola. Diba, tol, na nagsasama ng gano'n wala nang romance yun na physical intimacy, wala na. Meron na lang yan yung she loves me, not she loves me, yun na lang yan. Minsan naglalaro sa mga bulaklak ng santan, sa garden. Diba, mga ganyan, naglalagayan ng bulaklak ng gumamela sa tenga, hanggang gano'n na lang yun nila. Parang na yun parang companionship na lang ngayon na magkasama sila. Magkasama silang naghihintayan sila dun sa triage ng ospital. Yung mga ganon. Number mo na, ikaw na. Samahan kita doon, aakayin ni lolo si lola, ganyan. Tingin ko yun yung next level nung companionship. Pero parehong nagpo-fall sa kailangan silang exclusive sa isa't isa. Ayun. Kaya actually yung tanong na yan yung sa Showtime na tinanong siya na anong mas mahalaga, romantic o companionship? False dilemma tulit again. Kasi ang buhay hindi simple tol kaya laging pinipresent sa atin mga false dilemma, it's one or the other. Mali maraming complexities pa Kaya, pero nagustuhan ko yung sagot din na kung saan yung kasi romantic 'di ba nawawala nga yan 'di ba? Hindi man siya nawawala. Depende kasi kung hindi siya nawawala parang bilang ups and down siya Kasi may time na minsan kuwari kayo may asawa ka. Minsan may time na sobrang sidinong romantic may nilalambing mo. May time naman na dal lang pero nagkakaanuhan kayo, hindi man malubuan, parang nagkakaagirian kayo, parang ganon. Yung mga ganon. So, napalitan lang ng yun. Pero tingin ko, parang yung resentment at saka yung romantic feelings, hindi pwede mag-exist ng sa bahay. Okay. Kaya kumbaga parang siya, eto muna, yung resentment muna, kasi puro resentment na nararamdaman ko, ganyan, nagkagalit tayo. So walang intimacy mangyayari, walang intimacy magaganap kasi it's because of resentment. Titigas yun. Oo nga naman, Puro binubulong. Matigas lang yung puso mo kasi mataas yung pride. Puro binubulong sa'yo ng partner mo, due date na bukas. Ng kuryente. Kuryente. Siyempre, ma-stress ka nun. Tambakan labada, tapos sira ang washing machine. Yun pa, di ba? Puro ganun binubulong sa'yo. Walang intimacy mangyari. So, yun. Tapos, pero hindi ibig sabihin na yung companionship, kung may ka rin, may same na mga kinaharap, same na sitwasyon, tapos companionship lang. Tingin ko, ganun din, mapapalitan din ng resentment yung companionship. Okay. Di ba? Kung kung parehas ng circumstansya. So, ayun, hindi walang mas mahigit. Wala sigurong mas mahigit sa kanilang dalawa, although mas madalas yung romantic ang nangingibabaw Totoo, romantic. Nangingibabaw pero
pareho silang importante, companionship, tsaka yung intimacy. Tapos yung intimacy, mas ano siya eh, mas nakaangkla siya sa physical eh. Oh, Sa physical eh. Physical. Diba, ano yan eh. Yung nasa libog. nasa attraction yan eh. No? Hindi, tsaka nasa science yan. Pag mataas testosterone mo, di ba, mas mas nag-yearn ka sa physical touch. Ganun yun. Kaya natin napag-usapan ito kasi it relates to sa cheating eh. Kasi ito yung sinasabing wala na akong pagmamahal or parang naghanap ako sa iba. Pero mahal kita. May mga ganun eh. Di ba? Parang, di ba? Baka mamaya, i-account kaya natin. Paano ba? Hindi, mahal mo lang yung credit card ko. Hindi, mahal kita. Pero sa iba ka nakikipag yung pala ba? nakikipag-smoke then fuck. Hindi, yun lang sa akin na tawag dito. May ganong senaryo kasi sa cheating na kumbaga... Hindi, yun ang pinanja-justify. Oo. Na-establish na nga natin na mali kahit anong mali talaga. Kahit anong justification. Mali talaga. Mali yung ganong justification. Walang magja-justify ng cheating yan. Oo. Na porke ba hindi nabibigay yung may paghiwalay ka na lang. Baka mamaya kasi iba yung yung pagkakaunawa niya sa pagmamahal. Parang siguro ang gusto ng babae, ang pagkakaunawa niya sa pag-ibig. Malaking parte yung physical intimacy. Mm-hmm. 'Di ba? Meron naman yung meron yung ba tawag dito, yung pansexual. Walang pakialam sa sa physical intimacy. May ganoon eh. Paano yun? Siya, condition siya sa ng isang tao na ayaw niya ng physical intimacy na hindi, pero gusto niya lang required. Pero yung pagrelasyon na yung pagiging siguro yung ibang aspect ng ng pagkikipagrelasyon tulad nung mga pag-aalaga, di ba? Yung pag-intindi, yung ganyan, totoo yung yun, companionship. May ganon, yung hindi required yung physical touch. Yung physical intimacy. Tapos meron naman na malaking parte sa kanila yung physical na na interaction, na intimacy. Kaya pagka nawala yon, naghahanap sila na wala, ginagamit nila ng dahilan para umalis doon sa relasyon. Pero yung iba siguro, yung mga nag-cheat niya, parang apaka-perfect nitong lalaki na to. Ganyan, gwapo and lahat. Gwapo and lahat, ganyan. Kaya lang walang growing attraction. Yaman, pera, stable, ganyan, ganyan. Pero yung kulang siya sa ganitong department, kaya maghanap ako. Maghanap. Sa iba ko na lang kukunin yung pangailangan na to. Totoo yan. Pero hindi ko sasabihin sa kanya, hindi ako makikipag-break sa kanya kasi nga kailangan ko pa iba pang aspect kaya niyang i-offer. Diba? Napaka-evil ng tarantado. Kaya nga eh. Kaya nga sa akin pagmamahal, tanggap mo kung ano yung taong yun. Kasi lahat tayo meron tayong mga kakulangan din sa bilang bilang basta tao. Basta pag ayaw mo na, umayaw ka muna. Oo. Break, smoke, then fuck. Yun lagi. Babalik tayo lagi doon. You touch yourself na lang. Touch yourself. Yun lang muna, ganun lang. Ayan. So, ayun, bago tayo, na tayo. Ilang oras ba tayo? Almost mga 1 hour and na tayo nito. Hindi, yun nga, napag-usapan na natin cheat. Naka-embed, na yung cheating eh, no? Nandyan na siya eh. Pero, ito lang bago tayo magtapos, no? Meron lang akong parang words of wisdom. Sige. Although, gusto ko lang tong, for me in my opinion, kasi, sa pag-ibig, lalo na ako, meron kang kasi naniniwala ako, may araw na may multiple choice eh. Kaya nga inaano ko lagi na
bawat pagising mo sa umaga, bawat gising mo araw-araw, siya pipiliin mo. Oo. Kasi may darating at darating na time. Ako, hindi naman sa perpekto. Oo. Ang cheating, lagi yan, nasa mag-partner yan. Lagi nandyan yan, pumapalibot yan. Oo. Kumaano yan, maaligid-aligid lang yan. At lagi yan nakapasok yan dyan. So, kapag may partner ka, talagang hindi mo, di ako mag-cheat, Nandyan pa rin siya, So, sa akin, kapag every time na pagising mo, siya lagi pipiliin mo. Pero may darating na pagising mo, may multiple choice. Oo. Tulad Siya o... si Ana, si Lorna o si Pe. Oo. Siya o si ano. Ah. So, yung mangyayari dyan, kaya piliin siya palagi araw-araw. Kasi pag siya ang pinili mo palagi, hindi ka makakapag-cheat niyan. Kasi siya lagi yung pinipili mo eh. Tama. Diba? So, yun yung akin Yun yung akin regarding sa ano. Kasi, sinasabi nila, ayoko na mag-relationship kasi lagi naman nag-work, cheat lang yung mga lalaki. Parang, niya na agad, parang in general, lahat ba eto pa, yung problema. Kapag sabi, may meme doon ako nakita eh. Kapag si Daniel Padilla nag-cheat, kasalanan lahat ng lalaki. Pero pag yung babae si Maris nag-cheat, si Maris lang hindi kasama lahat ng babae. Diba? Sabi ng meme. Mga ganong meme na nakakainis lang. Kumbaga parang nasa hustisya, no? Pero naniniwala ko, both equality. two sides, equality, di ba? Both two sides pwede mag-cheat. Kaya sinasabi ko palagi, sa pag-ibig, nandyan lagi yan. Kaya kailangan mong piliin lagi yung partner mo. Ayun. Tsaka basta wag ka magpatokso, yun lang yun. Ayun. Kaya may kanta nga lang. Tapos, kilalanin mo rin yung sarili mo. Pagka alam mong marupok ka, umiwas ka doon. Umiwas ka sa mga bagay na mga nahuhulog ng mga mga pag sinalo mo mawawasak ka. No? Umiwas ka. Wag mo ilagay yung sitwasyon mo sa laging physically, tanggalin mo yung sarili mo doon sa sitwasyon. Tama. Wag kang labas ng labas. Stay put ka lang. Tama yun, no? Naniwala ako sa sinabi mo na ilabas mo yung sarili mo. Kasi mga iba kasi, ito may mga iba kasi. Even I admit na din pero never ako mag-cheat. Kumbaga, naisip ko din, kuwari, meron kang girlfriend. Parang pag nilagay mo yung sarili mo na, kasama ko tong taong ito, nayakap ko na. Parang doon ka na talaga mag-urge ng Kaya tama yung sinabi mo. I agree. I agree ako sa sinabi mo. Tanggalin mo yung sitwasyon na yun, yung iniisip mo na. Tanggalin mo yung sarili mo doon. Kasi pag tinanggal mo na yun, sarili mo, hindi ka na yung maiba kasi pipilitin talaga. Kasi iniisip mo na nagkikreate na sa utak mo, sa damdamin mo. Wag kang umattend ng class reunion. Lalo na sa resort pa yan. Sa resort, nako. Sa swimming pool, tapos may mga kwarto-kwartong narerentahan dyan, ura-urada. Nako, wag na doon. Hirap yan, mga reunion. Yung alam yung dati kayong Wag kang a-attend sa class reunion. Kung alam mong marupok ka. Wag. Tapos kaya yung alam mong, yung sinasabi mo sa sarili mo, hindi naman ako marupok, pero deep inside, basta may doubt ka. May doubt ka sa sarili mo. Yun. May ka, marupok ka nun. Ikaw, ganun ginagawa ko. Ano magiging mensahe mo sa mga sa mga ito, nagbigyan ako ng mensahe. Nagbigyan ako ng mensahe. Ang mapapayo ko, sa simula, sa umpisa pa lang, gano'n rin di ba sabi mo, pumili, piliin. Gano'n din sa akin, piliin din. Piliin nyo lagi ang lights on. Bakit mag-lights off? Pag lights off, bulag ka Bulag ka, wala kang makikita. Tama. Kaya, pagka sa umpisa pa lang, lights on na, alam mo na kaagad yung mga ayaw mo. Makikita mo na. Makapag-form ka na ngayon ng opinion mo sa partner mo, di ba? Hindi physical, although pwede doon, hindi literal na yung physical na figurative ang na lights on. Bukas ang ilaw sa umpisa pa lang. Bukas ang mata. Mo kagad, alamin mo kagad yung mga dapat yung wag mong timbangin na hindi okay lang kahit magaling naman magluto. Magluto. Friendly sa lalaki to pero magaling naman. So okay. Wag ganon. Kasi
ano yun, kumbaga, tignan mo yung mga red flag. Malamang niyan, hindi ka naman color blind eh. Oo. Diba? Wag kang lights on kagad. Lights on ang piliin kagad. mo. Tapos pagka may growing attraction, Chocolates o ano? Urge! Okay, may mga callback Oo, ba? Ayun lang yung... Ang ender na, ano ba ender natin? Ay, medyo tapos na tayo. Medyo tapos Ang medyo podcast show. Oo. ang episode na to. Anong episode number na ba tayo? Number 3, episode 3 na tayo eh. Baka naman sa sunod na episode may makasama na tayo dito. Kaya nga kaso may setback tayo, wala tayong lamesa Ano ba? Oo nga eh. Ano ba nangyari sa setbacks na? Wala yung kapitbahay. Hindi tayo nakairam ng lamesa. Hindi ka na Pero meron naman tayong Oh. lamesang butas. Tinakpan lang namin ng yoga mat. Ayun lang. Ayun yung sa The Medyo Podcast Show. At meron kaming mga guests at mga kasama at magiging masaya sa ating sunod na episode. Medyo masaya lang. Medyo masaya lang. Kaya, lahat dito medyo lang eh. So we all agree na cheating is not good. It's not right. Hindi siya at kasi it's left. Pangangaliwa. Oo, tama. Di ba? Galing mo. It's not right. It's left. It's left. Kasi pangangaliwa. Okay. Magandang pang-reels. Ayun lang guys. Maraming salamat. The Medyo Podcast Show, episode 3. Nag-usapan namin about sa cheating. Maraming pwede mag-comment dyan. Mag-like kayo. Medyo i-like nyo. Medyo i-share. Medyo i-share nyo. Kayo na bahala. Medyo mag-comment pero baka kayo. mabigyan ko kayo na, baka sa opinion namin, mabigyan namin kayo ng enlightenment. Baka naman. Pero hindi namin pinangangalandakan ng aming opinion. Kasi dahil sa mga opinion namin, gumagawa kami ng palabas. Pero hindi namin pinangangalandakan na tama ang opinion namin. Lahat ng opinion ay tama, kaso naaayon ba to sa sitwasyon at ano mangyayari, ano yung senaryo. So yun lang, maraming salamat. Peace and we out. Thank you so much sa inyo.